Okay, so we are now going to live on Facebook. Okay, so this is the series. Okay, so we'll be live on our page. Okay. Okay, so good morning, everyone. Good day to all, one and all. Okay, dito po tayo sa ating continuation of our studies on the biblical history based on the book of Genesis. Okay, so I will share the PowerPoint. Now we are in Genesis chapter 5, descendants of Adam, Seth, and Enos. This is a continuation, but we will see here how God prepared the people for the kasi study tayo doon sa preparation for the flood. So minadali dito sa genealogy ang kasaysayan. Bago tayo magpatuloy, atin pong basahin ang sabi dito sa prayer thought natin. For nearly 1,000 years, Adam lived among his descendants, a witness to the result of sin. So ating mapapansin na si Adam lived experiencing and encountering those results that parang nag-guilty po siya sa ginawa. Kung hindi pumasok yung kasalanan ay hindi po siya nakaranas ng ganito. Faithfully, he sought to stem the tide of evil. He witnessed the widespreading corruption that was finally to cause the destruction of the world by a flood. And though the sentence of death pronounced upon him by his Maker had at first appeared terrible, yet after beholding for nearly 1,000 years the result of sin, he felt that it was merciful in God to bring to an end a life of suffering and sorrow. Parang mayroon po siyang realize na talagang kailangan ng tapusin ang kasamaan sa lupa. Kaya nga sabi niya ito ang kaawaan ng Panginoon na magkaroon ng pagtapos sa buhay at ng buhay ng paghihirap at kalungkutan. So talagang naramdaman niya na kailangan ng Diyos na tapusin ang kasamaan. Pero tingnan natin sa kasaysayan kung matatapos ba yung kasamaan sa lupa after ng flood. So ating idalangin sa Panginoon na tulungan tayo na maunawaan ng mga bagay na ba't nangyayari ito? Okay, so yan po ay kasama po sa ating pag-aaral at we can really appreciate how God solved the problem of human suffering and sin na lumagana po sa lupa. Okay, tayo muna manalangin. Dakila at mahabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ay siyang nagbigay sa amin ng pagkakataon upang sariwain at balikan ang kasaysayan sa banal na kasulatan
na ito ay maghatid sa amin sa pagkaunawa sa mga bagay na nais po ninyo na mangyari sa sanglibutan nito. Nais namin, Panginoon, na kayo po ang siyang lumukob sa amin upang lahat ng aming pag-aralan ay butil ng katotohanan na siyang magbibigay sa amin ng kalakasan spiritual upang mapanagumpayan ang hamon sa buhay na nais po ninyo na malaman at maabot namin hanggat kayo po ang siyang Diyos na umiiral sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na amin po matunghayan ang buhay ng mga sinaunang mga ninuno at mga henerasyon na nakaraan. Kaya't aming dinadalangin at maranasan namin ang pagbabago sa aming pagkaunawa sa plano ng kaligtasan. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So dito po tayo sa chapter 5. Okay. Yung dito na po pinakita yung descendants of Adam. Okay, chapter 5 verses 1 to 11. Pakibasa nga po nito. Tingnan natin yung genealogy kung paano po pasunod-sunod, kung dito po nababanggit yung mga edad nila, kung ilang taon. At we can also calculate actually the years when flood came. Okay, kung paano po na dumating yung flood, ilang taon na po ba yan? Okay. So, ito po yung ating pag-aaral ngayon. We will have more of names and years of how long have they lived on earth. Okay? So, buksan natin yung ating Bible, chapter 5 of Genesis, 1 to 11. Chapter 5, verses 1 to 11. Ito ang aklat ng mga salinlahi ni Adan. Nang lalangin ng Diyos ang tao, siya ay nilalang sa wangis ng Diyos. Lalaki at babae, silang nilalang at sila'y binasbasan at tinawag na Adan ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. Nabuhay si Adan ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaki na kanyang wangis ayon sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Ang mga naging araw ni Adan pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat ng mga araw ng mga naging buhay ni Adan ay 930 taon at siya'y namatay. Nabuhay si Seth ng 105 taon at naging anak niya si Enos. Nabuhay si Seth pagkatapos na maipanganak si Enos ng 807 taon at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat na naging araw ni Seth ay 912 taon at siya'y namatay. Nabuhay si Enos ng 90 taon at naging anak niya si Kenan. Si Enos ay nabuhay pagkatapos na maipanganak si Kenan ng 815 taon at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat ng naging araw ni Enos ay 905 taon at siya'y namatay. Okay. So, yan po yung unang bahagi actually ng kanyan, ano, na tiningnan natin dito sa chapter 5 na binalikan ang kasaysayan patungkol kay Adam, na kung saan ay nilikha po siya ng Panginoon. He was created. Okay? Pag sinabi natin created, ay yan po ay iba doon sa na-create niya sa ibang araw. Because God just pronounced that is ex nihilo, without something. But when man was created, he actually made man from something, which is actually the hand of the Lord
siya po talaga ang shape ng tao na kung saan ay ginawa siya na kawangi sa Diyos. At sa verse 2 ay mapapansin po natin na lalaki at babae sila'y kanyang nilikha. Okay, ginawa. Ginawa ng Panginoon lalaki at babae. So walang ibang kasarian dito, no? So and then he blessed them and called their name Edom. Bakit kaya sinabing yung plural, their name, called their name Edom. Ibig sabihin niyan ay tao. Okay? Pero ang kuan ko dito, ang pinapahayag kasi dito, Edom is a representation of humanity. Kaya yan ang sinabi rito na pinangalanan sila Adam or Adan. Okay? To in the days when they were created, sa panahon na sila'y nilikha. Kaya yung pag sinabi dito sa Biblia na Adam ay una sa lahat siya po yung talagang nagre-representa sa mga tao. Kaya their name called Adam. Adam means men. Or kaya yung sa Biblia mapapansin natin na but majority na binabanggit dito sa Biblia ay lalaki. Okay, so a representation of humanity na kung saan si Adam as the head or siya po yung unang nilikha ng Panginoon. Kaya mapapansin natin dito nung nagkaedad si Adam ng 330 years ay nagkaroon po siya ng anak. Na ito na ay mapapansin natin na paano nagkaroon ng mga anak na babae. Si Adam para makapag-asawa si Cain. Di ba nakuha natin sa chapter 1 na nagkaroon ng asawa. Kaya nagkaroon ng asawa si Cain. At mapapansin natin na ganun din si Seth dito. Na kung saan ay si Seth ay nagkaroon din ng anak after na siya'y mamuhay ng 105. Okay, so dito ay makaisip tayo na there is something missing. This is a missing link in the history of human na hindi po binanggit kung saan po ba nanggaling, saan po ba kinuha yung mga asawa nila, na kung saan ay ito ay mapapansin ng karamihan sa Bible students na sasabihin nila bakit hindi binanggit. Hindi binanggit yung mga babae na saan kinuha ni Cain ang kanyang asawa at yung kanyang mga anak. Saan nagkuha yung mga babae, mga kunayon ng mga babae na kanilang inasawa. Hindi naman pwede na lalaki magkaroon ng anak. Okay, so dito ay we can just assume na mayroong anak na babae si Adam upang dumami ang tao dito sa kasaysayan. Dahil ang pinag-aralan po natin dito ay kasaysayan ng silibutan, kasaysayan ng humanity, na kung saan paano po sila dumami. Kaya dito po mapapansin natin na hindi po clear, okay? Hindi klaro. Hindi klaro dito sa kasaysayan na isinulat ni Moses, dahil ito po ay actually how many years. Kung mapapansin natin yung flood, kung tingnan natin yung years of kung ilang taon namuhay ang tao, ang the longest na atin mapapansin po rito ay si Methuselah. Yan, later makuan po natin yan. Okay, so dito ay ang unang binanggit po dito na pagkatapos na pag-aralan po natin sa chapter 4, yung pagdami
ng kasamaan sa lupa na sa part 2 ng ating chapter 4 ay napag-aralan natin kung paano rin na-curse si Cain. At yun na nga, at sa verses 25 and 26 ay nakita natin na pinanganak po yung bali kasal, yung the substitute of Abel. Dahil si Abel ay pinatay, kaya nga po doon sa transition of being the sons or children of God ay binanggit po doon sa chapter 4 na last verses ay napansin po natin na they were called children of God dahil ang mga taong mula nung pinanganak si Enos ay binanggit po na they called the name of Jehovah. So yan po yung talagang mapapansin natin sa chapter 4 na kung saan ay transition to chapter 5 which binalikan po sa kasaysayan ni Adam na kung saan ay dito ipinanganak si Seth. At si Seth, nung nag-edad ng 105 years old, he begot o nagkaroon po siya ng anak na si Enos. Yan ay sa verse 6. And then, nagkaedad po siya ng 807, nagkaroon siya ng mga anak na lalaki at babae. So, ibig sabihin, from that 105, ay alam po natin na siyempre nag-anak siya kay Enos. At hindi naman masasabi na lang natin na within this span of years from 105 to 807 ay nagkaanak siya ng mga babae at lalaki. So mapapansin natin hindi sinabi po kung ilan. Okay? Hindi po sinabi na ilan ang mga anak niya na lalaki, ilan yung mga babae. Ang binanggit lang po ay nagkaanak siya ng mga lalaki at babae. Okay? Sa reason, di po natin alam why it was not mentioned. Okay? So, namuhay si Seth ng 912 years old at namatay siya. Okay? So, yan ang natala dito sa kasaysayan ni Seth na siya ay namuhay ng 912. Okay, so medyo bumaba, no? Bumaba yung edad niya kumpara doon kay Adam. Si Adam ay namuhay siya ng 930 years at namatay. Okay, so hindi po na umabot ng 1,000 ang buhay ni Adam. Namatay siya. So, ang buong araw ni Adam, 930. Itong si Seth, 912. At tungo tayo kay Enos. Si Enos, nagkaedad siya medyo maaga, ano? Medyo maaga siya nag-asawa, nagkaroon ng relasyon. Ibig sabihin, nagkaroon ng anak. Okay? So, mapapansin natin dito na 330 years pinanganak si Seth. At si Seth, nagkaedad siya ng 105 at pinanganak niya si Enos. At ngayon, si Enos, 90 years old pa lang, ay nagkaroon na ng anak. So, pababa, makita natin yung pag-descend, pagbaba ng edad nang nagkaroon siya ng anak. So, sa ngayon, tingnan natin, may mga nanganak na mas maaga pa. 15 years old. So, talagang degeneration. Talagang makita natin yung kwan ba? Yung kasaysayan na talagang bumaba. Mula doon sa pinakamataas na edad ng tao at ang naitala dito ay si Methuselah. Siya po yung pinakamatanda at the longest years of his life. At pansin natin dito na ang pangalan ng anak ni Enos ay Kainan.
Canaan. Okay? So, parang kawig doon sa pangalan ni Cain, ano? Si Canaan. Okay. So, that is recorded in verse 9. And when he ages 815, so mapapansin natin dyan ay lumalawak din ang years na kung saan ay sabi rito nagkaroon siya ng mga anak na lalaki at anak na babae. That is in verse 10. He lived 905 years old and died. So bumaba ng ilang taon, 7 years. Okay? So doon sa una ay 8 years. Okay? 8 years o 18? 18 years, ano? 18 years dahil si Adam 930, tapos si Seth naman ay 912. So 18 years ang kwan po niya, ang pagbaba po niya. Okay? Dito naman kay Enos, ang pagbaba po ng edad ay 7 years. Okay? At namatay po si Enos. Itong Enos na ito, iba, mayroon din, tingnan po natin dito sa kay Cain. Okay? Enoch po ang binanggit dito, no? So, itong si Enos ay naging, actually, siya po yung nagkaroon ng good report. Bakit good report po? Dahil doon po sa binasa natin sa verse 25 and 26 ay binanggit po doon na that was the start when men call God. Okay. Kaya tinawag silang children of God. Okay? So kay Enos, dito po ay nag-umpisa yung tinatawag natin na lahi ng makadiyos na mga anak. Okay? Kaya when he ages 815, nagkaroon ng sons and daughters, he lived 905 years old and died. Okay. And then si Kainan bumaba papansin natin na 20 years. Ang gap po ng nagkaroon ng anak na itong anak niya ay si Mahalalel ay yan po ay natala lang as a part of the genealogy na kung saan ay matrace po natin na kung paano ay napalapit ng palapit ang tao sa Diyos. Okay. So dito po pinapahayag na lalong mapalapit po ang tao sa Diyos. At kaya nga po mapapansin natin dito na in that another na pinahayag sa Biblia, may pangalan dito na Enoch. Enoch ay binanggit din po doon sa mga anak ni Cain. Okay? At sabi po rito, nang magkaedad na si Kainan ay 840. 840 begat sons and daughters. He lived 910 years old. So yan po yung dumagdag lang siya ng konti, napalapit po siya sa Diyos, kaya medyo nagkuhan din po. Kaya mapapansin natin na namuhay siya, okay, at 910. Okay. And then si Mahalalel 65 years old. So pansin natin talaga nag-degenerate, nagbaba nang anak siya kay Jared. Itong si Jared naman, siya po yung naging magulang ni Enoch. Okay, so mapansin natin dito, when he ages 830, he begot sons and daughters. He lived 895 years old and died. So, dito na itala lang po yung mga pangalang nito at mapapansin natin yung mga edad nila ay
kumpara natin sa atin ngayon ay talagang napakalayo na, no? So yan po yung kasaysayan ng nasa Biblia na makikita mo na doon pala sa umpisa ay talagang bumaba ng bumaba dahil sa kasamaan ng tao, yung edad ng tao sa ngayon. Okay, so Jared, 162 years old, eh, and he nagkaanak siya kay Enoch. Itong si Enoch ay binanggit po dito sa chapter 5 verse 18. Kumpara po natin dito sa children of men na kay Cain, ang una niyang anak ay si Enoch. So ito po yung pagkakaiba na si Enoch ay kaanak siya kay Aaron. So ito po yung genealogy niya, pasunod ng mga anak ni Cain. Pero dito sa lahi ni Seth, okay, na siya ay pinanganak as substitute for Abel. Abel is representing those martyrs na kung saan ay naging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya si Abel po yung representation ng mga martyrs when times that they will be resurrected. So Abel will also be resurrected. And so makikita natin dito, Enoch ay pinanganak nung edad si Jared ng 162 years old. And then hindi binanggit na hindi natin alam kung at the age of 162 ay hindi pa siya nagkaroon ng mga anak doon. Nabanggit lang po dito na ipinanganak po si Enoch at that age. And then, nung kaedad po siya ng 800 at nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae. Kaya nga binanggit dito na nagkaedad po siya ng 962 years old and died. So pansin natin ay medyo umangat po siya. Okay? At mapapansin natin dito later na parang hindi bumaba. Ano? Hindi bumaba hanggat dumating doon kay Methuselah, the longest man who lived. At nagkaanak po siya ng mapapansin natin kung paano po inihanda ng Panginoon at magkaroon ng flood. Okay? So si Enoch ay namuhay 65 years old. Nagkaroon po siya ng anak na si Methuselah. Methuselah, ito po yung the longest years na namuhay po yung tao. Si Methuselah, ito ay anak ni Enoch. At mapapansin natin si Enoch ay hindi po namatay. Okay? Nagkaroon pa siya ng mga anak at the age of 300 na mga anak siya ng lalaki at babae. So makapapansin natin na si Enoch walked with God 365 years. At hindi po natala sa Biblia na namatay siya dahil he was actually taken o kinuha po siya ng Panginoon. So God took Enoch at siya po ang representation ng mga taong hindi mamatay sa huling mga kapanahunan. Na siya po ay wala pang Israel dito. Okay? Wala pang Jacob. So Enoch is actually a representation of those who lived without tasting death. Kaya sa Biblia at sa Spirit of Prophecy, there are mentions that you follow the example of Enoch. Enoch is a representation of those who will not die, but they are not Israelites. So ibig sabihin, mayroon pong mga taong direct na mula po sa ibang lahi. Alam natin yung Israel may sarili siyang bloodline. Yung bloodline, yan po yung talagang mayroong lahi ni Jacob. So ang lahat ng mga lahi ni Jacob
ay yan po ay tinatawag na Israelites. Okay, Israelites by blood. So yan po yung magre-representa na nandyan po yung daloy ng dugo na sinabi ng Panginoon kay Abraham. Atin din po yung mapag-aralan at ma-discuss sa ating biblical history na kung saan dito napapansin natin that God is particular with the lineage or linyada ng henerasyon na talagang alam na alam ng Panginoon yan yung kanyang mga kalahi na may dugo, may daloy ng dugo tungo doon sa mga pipiliin niya na kanyang bayan. Okay? So, the modern Israel, we know, we just actually connected with Israelites because of the Sabbath. But we don't know if we have the bloodline of Israel. No? Pero ang nakikita po natin diyan sa Matthew chapter 5, those who are sons of God, children of God, are actually have the blessedness of becoming meek, peaceful, at talagang pure in heart. So these are actually the characteristics of those people who will be in the last days as the modern Israel. Okay, now, tungo po tayo dito kay Enoch. Enoch, the man who walked with God. At dito manggagaling yung tinatawag nilang the source where God's people will be preserved. Okay? At mapapansin natin talagang lumala yung sitwasyon ng sanglibutan dahil alam natin na binanggit doon sa verse 26 ng chapter 4 na yes, na i-differentiate po yung children of God to those who the children of men. Ang children of men, ayon po sa spirit of prophecy na binasa natin yesterday, na sa kalaunan, naninirahan sila sa bundok, okay? Yung lahi ni Seth, dahil yung kapatagan ay okupado yun ng lahi ni Cain. So, walang magawa si Seth kundi manirahan sa bundok para ma-preserve ang pagiging makadiyos. Ang ngunit, hindi sila nakatagal doon sa kabundugan, ay they adventure. So ang ilan sa kanila, yung mga kaapu-apuan, kaanak-anakan ni Seth ay bumaba. At kaya nga po ay mapapansin natin sa chapter 6, introduction pa lang doon, sa chapter 6 ay dumami ang wickedness. Bagamat there are already people who called God, Jesus or Jehovah, ay nagkaroon sila ng adventure. They go down to the plain, to the people of tinatawag natin son of man. Yung son of man, ibig sabihin yan ay kalahi ni Cain. Ang lahi ni Cain ay masasama, evil. Nagkaroon lang ng lahing mabuti noong ipinanganak si Seth. Kaya nga ito ay napapansin natin na si Enoch walk with God because hindi nagkaroon, tawag nito, hindi nagkulang si Adam sa pagpaalaala sa kanyang anak na si Seth. Kaya nga po ay nung nagkaroon na siya ng anak, si Seth, nagkaroon ng anak na si Enos, ay doon na lumaganap ang pangalan ng Panginoon. Dahil yun na nga po ay ni-restore back. Gusto ni Seth na pinakinggan niya kanyang ama na si Adam, na dahil siguro sa lungkot at pagsisi ay talagang hindi nagkukulang, halos araw-araw mapapansin siguro natin si Adam ay nagsasabi sa kanyang anak. Kaya itong si Seth ay talagang
na ihubog niya po si Enos, doon ay dumami po ang kanyang mga taong tumawag sa Panginoon. Ngayon, all the days of Enoch, 365 years. Enoch walked with God and he was not. So, ibig sabihin na wala siya. So, for God took him. So, kinuha lang siya ng Panginoon. So, walang nakatala kung saan siya dinala as long as it was actually mentioned and written by Moses that Enoch nawala siya because God took him. So, dito na natin makikita na it is possible. It is possible to live a righteous life. Kaya nga po, gayahin nyo si Enoch. Enoch lived with God. He walked with God. So it's possible. Kasi ang akusasyon ng kaaway na it is impossible to do what is right. Pero nakaya at talagang napatunayan ni Enoch na we can walk with God, mga kapatid. Ano? And then, itong si Enoch, dahil nagkaanak po siya ng kay Methuselah, ay itong si Methuselah ay nagkaedad ng 187, and then he begot the son Lamech. Okay. At itong si Lamech, ito na nga po yung lahi na dito na manggagaling si Noah. Okay? Because Lamech here ay kumpara doon sa lahi ni Cain. Okay, si Lamech, ito po yung 7th generation. Pang 7th generation po 'yan, ano? Na kung saan is si Lamech dito ay representation of the wicked. Okay? Kasi siya po yung dumoble yung kasalanan dito dahil nagkaroon siya ng 2 anak at ito po yung talagang kanilang buhay. Okay? So dito kay Lamech, itong si Lamech ay pinanganak ni Methuselah. At nung nagkaedad si Methuselah ng 782, then nagkaroon siya ng mga anak. Dami ng mga sons and daughters, mga kapatid. Ano? So he lived 969 years old and died. So the oldest man who lived, Methuselah, 969 years old. Okay? So, and then, dito na yung preparasyon or the last part of this chapter 5 na binanggit po rito si Lamech. Lamech nagkaedad siya ng 182 at ang pangalan ng kanyang anak ay si Noah. Okay, so dito na lumabas yung anak, yung sabi nga po dito ay this name comfort us concerning our work and toil of our hands. Na kung saan ay dito ay mangyayari na itong si Noah ay natagpuan na siya lamang sa lahat ng mga tao sa lupa ang namuhay ng righteous. Kita niyo mga kapatid na pag-preserve ng Panginoon. Bagamat konti lang yan, sa lahi lang ni Noah, okay? Because of the ground which the Lord had cursed. Na-curse kasi ang lupa dahil doon sa pag-adventure din ng mga anak ng Panginoon, o the children of God, ay hindi sila nananatili doon sa bundok. Kaya doon sa spirit of prophecy na binasa natin yesterday, ay sa kalaunan, lumipas ang panahon, ay bumaba sila at nakita naman nila na the women here are fair. So nagkaroon sila ng intermarriage. At yun na nga po ang paglala ng kasaysayan ng sanglibutan. Kaya itong si Lamech ay nagkaedad siya ng 777 years old and he died. Napapansin mo, 7, complete.
talagang may kwan siya, yung years of life na na isa kabuhayan or na ipamuhay ni Lamech ay bago siya namatay, 777. At napansin natin dito na si Noah, when he become or nagkaedad po siya ng 500 years old. Grabe ang tagal ng 500 years old. Nagkaanak siya kay Shem, Ham, and Japheth. A representation of those people who will be saved. Kasama na yung kanilang asawa. So, dati, hindi sila asawa ng mas maaga. Sa atin ngayon, maaga na mag-asawa, ano? Kailangan mga 18 years old up ay mag-asawa na. Pero sa kanila ay mga years, ano? Ang pinakamababa doon sa ating nabanggit dito, 65. Yung kay Enoch. Okay? 65 years old na nagkaroon sila ng relasyon. Okay? So, ang iba, yung kainan is 70. So, dito ay mapansin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 generation and 7 generation yung kay Seth na siya yung substitute ni Abel at na-preserve po yung tao. So dito sa panahon ni Noah, pag abot natin sa chapter 6, bukas po yun, atin pong may introduction po dyan bago nagkaroon ng flood, kung paano po dumami at lumala ang sitwasyon ng sanglibutan. So, dito po ma-appreciate natin, grabe ang edad nila, we can say that they really live long. Parang talagang because of the mercy of the Lord, they are being preserved. Okay, so any reaction po dito sa ating napag-aralan ngayong umaga? This is chapter 5. Ay tinala lang po dito yung tawag nito, yung henerasyon ni Adam na kung saan ay pinapakita naman po dito yung lahi ng anak ng Diyos. So ibig sabihin, these are the descendants who are called children of God. Dahil sa chapter 4, we have discussed about the children of men, representation of the sons and and daughters of Cain, na kung saan ay talagang nakita natin ang kasamaan dumoble. At yung last na kwan doon ay si Lamech. Lamech na nagkaroon ng mga dalawang asawa at yun na nga po yung 7th generation. At papansin natin dito na itong pag-restore ng Panginoon ng kanyang ng representation of those righteous ay kalaunan din nagkaroon ng intermarriage. Kaya nga po lalong nagkaroon ng kasamaan sa sanglibutan at dumating sa panahon na si Noah ay siya lamang ang natagpuan na banal o righteous in the land. Kaya nga po dahil sa kasukdulan ng kasamaan po ng tao ay nagkaroon ng flood. Okay? So ini reaction po dito, malungkot. Malungkot ang kasaysayan po dito na sana pag-asa na sa lahi ni Seth, doon nag-umpisa na tawagin ang pangalan ng Diyos. Pero dahil hindi nakatiis, pasensya talaga. Kaya sa prophecy, ang pag-aralan po natin, especially sa Revelation chapter 12, na
Nandyan po yung talagang yung ever-living church. The ever-living church of God, there are representation in every generation. At doon sa chapter 14, verse 12, ay sinabi po doon, here are the patience of the saints. Okay, so yun po yung connection. Connection na kung saan ay kung may papasensya yung mga anak ni Enos, yung lahi ni Seth, ay sana ay na-preserve at na dumami yung mga children of God. Pero dahil hindi rin sila makatiis, hindi sila kuwan talaga, pasensya, eh bumaba din sila at nagkaroon ng adventure at nagkaroon po ng intermarriage. Kaya ganun din po ang mangyayari sa Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist, eh, mag-aasawa ka rin ng non-Adventist. Kaya anong nangyari sa ating iglesia? Mayroon din po ang nangyayari na bagamat sabihin natin, ikuha natin, dali natin doon sa iakayin mo sa church. Pagkalaunan, yes, naakayin nung umpisa, pero hindi na bago. Ibig sabihin ay yun ang nagkaroon ng contamination. Contamination ang iglesia, kaya sabi ng Panginoon, I will purify the church. Ganon din ang kalagayan dito mga kapatid. Hindi sa kadamihan, hindi sa karamihan ng mga tao. Dahil He will preserve the principle, even few people who will leave the principle. So yan po yung mal-learn natin dito na kung if na lang ang wakwa natin mapag-aralan natin if sana kung nagkaroon sila ng presensya at namuhay na marangal doon sa bundok. Kasi ang plain talaga yun, sa plain, sa city. Ayan lesson din ito kasi sabi sa hula ay we must live in the countryside. Kaya city is actually a battleground. A battleground of the wicked and the righteous. Matirang matibay. So, kung ikaw ay founded sa katotohanan, mapalad ka. Pero kung hindi ka nagkaroon ng espiritu na yung urge mo ba, spiritually inclined, ay talagang madala ka sa sanglibutan. Kaya dito pinag-aralan po natin ito, at least we can learn something sa history na dito po ay pinapahayag sa atin ng Panginoon na dapat ay maka-learn tayo na sa nakaraan na if they have patience with and be contented, hindi na sana sila naghanap ng iba. Okay? Hanapin nila yung kanilang kapwa na sana mabuti. Pero dahil bumaba din sila, ay nagkaroon na po ng precedence. Naging precedence po yun para sa iba. Yung kapatid nga, yung mga pinsan ko nga ganito ay ganyan. So, gaya ka din. So, yan po yung nangyayari sa kasaysayan. Okay? Any reaction? A reflection po. Ano po ma-reflect natin dito sa ating napag-aralan ngayong umaga, chapter 5? Yung reflection ko po, brother, is Sige po. ano pa rin po, yung obedience pa rin po sa ating Panginoon. Then sabi po 'di ba sa Matthew 24 verse 13 na ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yung parang ano po, dahil po hindi po sila nakatiis, hindi po sila sumunod sa Panginoon. Imbis po na lumapit pa po sila dun sa tukso. 'Di ba po, ganun din po yung parang nangyari na imbis na layuan po natin yung possible na makakahalayo sa atin sa Panginoon, sila pa po mismo yung nag-adventure sa lupain dun po sa mga lahi ni Cain. So, kapag po hindi po kasi natin kayang labanan ang tukso. Kundi ang kaya lang po natin is layuan or kaya iwasan yung tukso para hindi po tayo ma-involve doon. Kasi kahit gaano po tayo ka-faithful sa ating Panginoon, kung yung mga kasama naman po natin or yung mga sinasamahan natin ay hindi po ganon ka yung mga unbelievers po, talagang madali po tayong
matukso or mahikayat kasi tayo po sa laman po is inclined po tayo sa mundo eh. Kaya po No. madali lang po sa atin na talagang mapasama rin sa mundo if ever na hindi man natin pipiliin yung mga makakasama natin. Mm. At lalong-lalo na po yung mapapangasawa or yung magiging kaisang dibdib natin pagdating ng Mm. Yan, ayun talaga. Yeah, thank you for that reflection, ano. Tama yun. Dahil kung nagsunod lang talaga ang tao, ay walang mapahamak eh. Kasi ang Panginoon naman ay mayroong instruction. Kaya nga po, kung nakita lang nila siguro yung kadalamatian at kahirapan na dinanas ng kanilang lolo na si Adam, si Adam, si Adan, ay siguro ay they can feel. Siyempre, mapapansin naman siguro nila yan kasi sa atin nga sa ating alam natin kung sino ang lolo natin eh. Kaya mapapansin natin ang kalungkutan ng lolo na dahil sa kasalanan na pumasok ay ito na yung buhay. Kaya hindi talaga kulang si Aidan din sa pagpapaalala sa kanyang mga anak. Kaya itong si Seth ngayon ay nagkaanak at yun nahubog. Pero yun lang dahil doon sa ah, karakteristik na hindi makatiis at hindi sumunod, hindi na sumusunod sa Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon ay talagang pinapalalahanan din 'yan. Siyempre, hindi naman natin masasabi na itong mga parents nila ay pinabayaan. So, kahit sa atin ngayon, may mga bata talaga na lubhang yung adventurous na hindi maniwala hangga't sa bandang uli ay nakapasok na sa silo or sa trap ni Satan at mananatili na doon. Kaya yun din ang nangyari dito na bagamat sa chapter 4 mayroong transition na sana. Transition na they began to call the name of the Lord. So when they call the name of the Lord, then there's a presence of righteousness in the land na mayroong matuwid. At yan nga po ang pinapakita dito sa biblical history na ito na tandaan natin na there is actually a transition from wickedness. Mayroon pong talagang lilitaw dyan. Lilitaw. Ganon din sa ating iglesia na marami pong nag-aatake sa ating iglesia ngayon. Bakit? Maraming nakakaalam ng mga corruption or whatever that happens in the church at kasama na po yung ecumenical movement. Yung ecumenical movement ay yung pagsasali sa mga organisasyon na sinabi ng inspirasyon na we need not to. Pero ang ating mga leaders mismo ay they join. Kaya yung mga nagbabasa ng Spirit of Prophecy ay they attack the church na we are now Babylon because of this or because of that. So mapapansin natin yan sa kasaysayan ng iglesia natin na kahit yung mga leaders are used by the enemy in order to corrupt the church. Pero we cannot call the church as Babylon right now because of the presence of those faithful inside. So, ang connotation na Babylon is not applied to our church. Pero yung ibang mga lumabas sa ating church, they call the church as Babylon because nakita nila na kung ikumpara natin sa kasaysayan, kaya nga pinag-aralan natin na to at least integrated po siya sa mga pangyayari in the past na dahil hindi na pananatili yung prinsipyo na sinasabi ng Panginoon, nakipag-connide pa rin, nakipag-associate pa rin doon sa world, ay yan, talagang magkaroon ng conflict of ideas, conflict of interest, conflict of principles na kung saan ito ang nagaganap sa ating iglesia. Nasabi ng ila, ang presidente nga natin sa General Conference
They join with these groups. Take pa sila ng picture doon, tapos i-blasted nila yan, i-popularize nila. Now, kita nyo, ang ating church ngayon ay na ganito, ganyan. So, they are accusing the church that we are no longer the true church of God. But we know in the prophecy that it happens. But God will preserve His church, na mayroon po talagang lahi dyan sa loob ng ating iglesia na inihanda ng Panginoon. Kaya sabihin natin, ang 144,000 is maliit lang, kakonti. Mas makonti po ay yung 8, di po ba? 8 ay sa panahon ni Noah, ilan lang sila na preserve. Sa panahon ng disipulo, mga disciples, yung mga naniniwala kay Kristo noon, 5,000 na pinakain noon sa lalawi sa kuan na yon, ay ilan na ang natira? 120. Ang 120 na yon, yun ang nakatanggap ng Pentecostal power. At yun ang first Pentecost. At in-expect natin sa ating iglesia ay there will be a second Pentecost. That will be for 144,000. The first fruit of the living in a church, na kung saan yan po yung ating pinag-aralan yung biblical history so that we can integrate with the principles that are set forth in the scriptures. Okay? Any additional, Sister Nympha, if you have? We will give time and then we will close our study for today. Okay, kung wala naman, then we will thank the Lord for this opportunity where we learn the chapter 5. Okay, so chapter 6 bukas, introduction for the flood. Okay, tingnan natin ang mga prinsipyo na nababanggit po dyan sa first 8 verses. 8 verses of chapter 6. Yan po yung part 1. And then, yung part 2 ay yun na po yung flood na senaryo. At patuloy na po yan sa chapter 7 at kung paano po na-preserve ng Panginoon yung mga creatures, yung mga nilalang ng Panginoon during the days of creation. So, yan po yung kabahagi po sa ating pag-aaral. Then we will receive next week the sequence, the outlines of our study, na yun na po ay hindi na katulad dito na may part 1, part 2, part 3. Ang kuwan na po doon ay mga chapters na siya. So we will get more specific on the historical accounts, na kung saan ay mababanggit din po yung mga tao doon, who are the people engaged in the history, so that we can actually take note of them, na they are there to actually preserve and to detect what particular events na kasangkot sila. Yan po yung sa kasaysayan. Yung mga napakalaga po ng mga elements of history is people, yung places. Yan po yung importante sa historical studies. Yung lugar, yung tao involved sa kasaysayan. Okay? So, for closing, let's kneel and thank the Lord for this study. Let's pray. Loving Heavenly Father, thank you once again for the study that we have, for the 1 hour that we spent with you. May this study, oh God, will also help us understand that you have given time for your people to restore back the image that had been lost. But, we learn that may mga pagkakataon, Panginoon, na ang tao ay hindi kontento. Kontento sa mga bagay na makadiyos at makakatwiran. Kaya nga po nakita namin na kayo po ay magpipreserve ng inyong bayan, bagamat sila'y kakonti, ay ang nais po ninyo na ma-preserve po ang katotohanan na inyong inilatag
para sa inyong bayan. Kaya nga po sa umagang ito, lubos ang aming pagpasalamat na we have learned about this history na naitala po sa Book of Genesis. Patuloy nawa na kami po ay inyong kasihan at tulungan po kami upang mabaybay at maisalaysay po ang kasaysayan na ito ay magbibigay sa amin ng pagkaunawa sa mga kaparaanan kung paano po kayo nagmahal sa inyong bayan. Salamat Panginoon sa katugunan sa aming mga dalangin na amin pong inasahan na hindi lamang sa ngayon, kundi magpasawalang hanggan. Kayo po ay mag-alalay sa amin at tulungan niyo po kami upang mamuhay ng ayon lamang po sa inyong kalooban. Salamat sa inyong pagtugon at dalangin din po namin ang aming mga mahal sa buhay, mga sumusubaybay po sa pag-aaral na ito. Pagpalain niyo po ang mga kapatid namin na patuloy nawa na ang inyong basbas ang siyang aming maranasan. Po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So, salamat sa pagkakataon na tayo po ay nakapag-aral ngayong umaga. Okay, God Thank you po, bless. brother. Okay, Bless po. bye-bye. Okay.